So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo sa Deuteronomy chapter 28 po. At ang aking pong share na verses ay dito po sa 1 hanggang 11 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang pagpapala ng pagiging masunurin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Apapasain niyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos inyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo ng ang inyong bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong mga lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at mga pagkain nagmula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gawain. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain nila ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibinigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matakot sila sa inyo. Last verse. Sasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong mga bukirin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli mag-share sa ating daily devotion. Dito na po tayo sa chapter 28 verse 12 hanggang 22. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon sa ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos sa aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na pinaglilingkuran nila. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon ng Diyos sa isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan ng aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan, at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. May ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal.
at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gabay, na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapapasok upang ariin. Susulutin ka ng Panginoon na sakit na natuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at tabak at ng salot na hangin at ng sakit sa pagani at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Ayan po. Ang akin lang po matutunan, pwede po natin matutunan or ang nakasaad po dito sa salita ng ating Diyos. Yung pinapakita po dito yung mga epekto ng mga pag hindi natin pagsunod sa ating Panginoon. Sa mga utos niya na hindi pagsunod, alam po natin na ang Lord nga po, halimbawa sa pagsasamba natin sa mga sa mga Diyos-Diyosan, dapat talaga alisin natin yan. Kumbaga, isa po yung karumal-dumal sa paningin ng ating Panginoon. Tsaka yung nagpapakita din po dito yung kahalagahan ng pagsunod nga ng ating Panginoon. Kailangan po natin sumunod. At alam po naman natin na ang pagsunod po ay mayroong reward po sa ating Panginoon. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang ating babasahin ay ang chapter 28 verse Deuteronomy 23 to 33. At ang iyong langit na sa taas, ang iyong ulo ay magiging kanso, at ang lupa ay na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipapaulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok. Mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay maging iba. Pasasaktan ko ang Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila, at tatakas sa 700 sa harap nila. At ikaw ay magpaparaot parituhian sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa, at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Egypto at ng mga grano at ng kati at naggadis na hindi magpapagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkakagulat ng puso, katanghalian. At ikaw ay magagapuhap sa katanghaliang tapat na gawa, gaya ng bulag na nagapuhap sa kadiliman, at hindi ikaw giginhawa sa iyong mga lakad, at ikaw ay magpipighati sa samangkailan, at walang tao magliligtas sa iyo. Ikaw ay magsasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay magyuyubunsan at hindi mo papakinabangan ang mga iyan. Ang iyong baka ay papatayin sa harap ng iyong mga mata, at hindi mo makakain yaon. Ang iyong asno ay gagawin sa harap ng iyong mukha, at hindi masasauli sa iyo. Ang iyong tuba ay magbibigay sa iyong mga kaaway, at walang nang liligtas sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magbibigay sa ibang bayan, at ang iyong mga mata ay titingin at mangangalay ng paghihintay sa kanila sa buong araw, at ang iyong kamay ay walang magagawa. Ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa ay kakainin ng bansang di mo makikilala, at ikaw ay magpipighati at magigipit na palagi. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay para kay Ate Hasmin. Deuteronomy chapter 28 verse 34 to 44.
At kapag nakita ninyo itong lahat, mababaliw kayo, patutubuan kayo ng Panginoon ng mga bukol na hindi gumagaling mula sa sakong hanggang sa ulo ninyo. Kayo at ang pinili ninyong hari ay ipapabihag ng Panginoon sa bansang hindi ninyo kilala, maging ng inyong mga ninuno. Doon sasamba kayo sa ibang Diyos na gawa sa kahoy at bato. Kasusuklaman kayo, hahamakin at kukutyain ng mga naninirahan sa mga bansa kung saan kayo binihag. Marami ang itatanim ninyo pero kakaunti lang ang inyong aanihin. Dahil kakainin ito ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at aalagaan ninyo ito. Pero hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng katas mula rito. Dahil kakainin ito ng mga uod. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar, pero wala kayo makukuhang langis mula rito. Dahil malalaglag ang mga bunga nito, magkakaanak kayo pero mawawala sila sa inyo dahil bibihagin sila. Kakainin ng maraming insekto ang lahat ng inyong puno at pananim. Unti-unti magiging makapangyarihan ang mga dayuhang naninirahan kasama ninyo habang kayo naman ay unti-unting manghihina. Papautangin nila kayo pero hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo ang susunod sa kanila. Yun lang po, purihin ng Diyos. Ang share ko po ngayon ay makikita sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 45 hanggang 56. Ito po ang sinasabi. Mangyayari ang lahat ng sumpag ito sa inyo hanggang mamatay kayo. Kung hindi inyo sundin ng Panginoon na inyong Diyos at ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa inyo, magiging babala sa inyo at sa inyong salinlahi ang masumpang ito magpakailanman. Dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan. Ibibigay niya kayo sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo at maglingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo, uuhawin, kukulangin ng damit at mawala ng lahat ng bagay. Pahirapan niya kayo na parang kinakabitan ng pamatok na bakal sa lig hanggang mamatay kayo. Ipapasalakay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa maling lugar, sa dulo ng mundo na hindi ninyo maintindihan ang salita. Sasalakayan nila kayo katulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Mabamangis sila at walang awa sa matatanda o bata. Kakainin nila ang mga hayop at mga anin ninyo hanggang sa mamatay kayo. Wala silang ititirang trigo, bagong katas ng ubas, langis o hayop hanggang sa malipol kayo. Sasalakayin nila ang lahat ng lungsod na ibinibigay ng Panginoon sa inyong Diyos sa inyo hanggang sa magumuhang pagtataasang pader nito at pinagtitiwalaan ninyo. Sa panahon pinalibutan kayo ng mga kaaway, kakainin ninyo ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos dahil sa sobrang gutom. Kahit na ang mahinahon at napakabait na tao sa inyo ay hindi na maawa sa kanyang kapatid, sa minamahal niyang asawa at sa natir niyang anak. Hindi niya sila bibigyan ng kinakain nilang laman ng kanyang anak dahil natakot siyang maubusan ng pagkain. Ganyan ang mangyayari sa inyo panahon na papalibutan ng inyong mga kaaway ang lahat ng lungsod ninyo. Kahit ng mahinhin at napakabait na babae ay magiging mabangis sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 28, verse 57 to 68. At sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipinanganak sapagkat kanyang kakanin ang lihim. Sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay sa pagkubkob at sa pagipitan ng igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong pintuang bayan. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan,
ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa malulahati at kakilakilabot na pangalan ng Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamanghang-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa inyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanya pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egypto na iyong kinatatakutan at kakakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusan, ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuwal. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok lupang ariin. At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa at doon maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang sa makatuwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi makakasumpong ng ginhawa at mawawalan ng hingahan ang katalampakan ng iyong paa, kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso at pangangalumata at paglalambot ng kaluluwa. At ang iyong buhay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harap mo at ikaw ay matatakot gabi at araw at mawawalan ng katiwalaan ng iyong buhay. Sa kinaumagahay, iyo sasabihin, kahi manawari, ay gumabi na, at sa kinagabihay iyong sasabihin, kahi manawari ay umaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa paningin ng iyong mga mata na iyong ikakikita, at ipababalikin ka ng Panginoon sa Egypto sa pamamagitan ng saksakyan sa daan na aking sinasabi sa iyo. Hindi mo na uli makikita at do'y pabibili kayo sa inyong mga kaaway na pinakaalipin lalaki at babae at walang taong bibili sa inyo. Amen.